Tahimik ang loob ng pinakamalaking Mercedes-Benz truck showroom sa buong lungsod. Isang uri ng katahimikan na hindi basta katahimikan. Ito ay katahimikang may halong kapangyarihan, pera at kumpiyansa. Makintab ang sahig, sobrang linis na parang salamin. Sa bawat hakbang, makikita ang refleksyon ng mga ilaw sa kisam, puti, maliwanag at malamig. Ang mga dingding ay gawa sa salamin at metal, sumisigaw ng karangyaan. Ang bawat truck na nakadisplay ay tila obra maestra ng inhinyeriya. Malalaki. Matitibay. Makintab. Hindi ito mga sasakyang basta-basta lang binibili. Ito ay para sa mga malalaking negosyante, may-ari ng logistics company, at mga taong sanay gumastos ng milyon sa isang iglap. Sa gitna ng showroom, abala ang mga sales agent. Lahat sila ay nakasuot ng plansadong Amerikana, makintab ang sapatos, at may mga tablet sa kamay. May mga customer na nakatayo malapit sa mga truck. Mga lalaking may mamahaling relo, mayabang ang tindig, at sanay kausapin ang pera na parang laruan lamang. Sa hangin, ay halong amoy ng bagong timplang kape, mamahaling pabango, at kumpiyansang binili ng tagumpay. Ito ang lugar kung saan hindi pumapasok ang mga gusgusin. Hanggang sa Pash! Biglang bumukas ang salamin na pinto ng showroom. Malakas ang tunog. Sapat para maputol ang mga usapan. Lumingon ang lahat. Isa-isa. Parang may biglang maling nota sa isang perpektong musika. Sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaking gusgusin. Tahimik siya. Hindi nagmamadali. Hindi rin nahihiya. Suot niya ang isang lumang jacket, may punit sa manggas at kupas na ang kulay. Ang pantalon niya ay halatang ilang taon nang ginagamit, may bakas ng grasa at alikabok. Ang sapatos niya ay luma, gasgas, at tila ilang beses nang tinahi. Ang kanyang mga kamay ay may marka ng trabaho. Itim sa grasa, may maliliit na galos, at halatang sanay sa mabibigat na gawain. Ang buhok niya ay magulo, parang matagal nang hindi nagpapagupit. Ang mukha niya ay may guhit ng pagod, pero ang mga mata, kalma, malinaw at hindi natitinag. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa buong showroom. Pagkatapos, nagsimula ang mga reaksyon. Napatingin ang receptionist, bahagyang napaupo ng tuwid. Napakunot ang noo ng isang sales agent sa gilid. May ilang customer na napailing, parang nakakita ng maling eksena sa isang mamahaling pelikula. May bumulong, mahina pero malinaw sa katahimikan. Anong ginagawa niyan dito? Ang receptionist, bilang bahagi ng trabaho, ay ngumiti. Isang pilit na ngiting propesyonal. Sir, may hinahanap po ba kayo? Tanong niya, magalang ang tono pero halatang may pag-aalinlangan. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin siya sa paligid. Isa-isa niyang sinipat ang mga truck. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Mula sa entry model hanggang sa flagship unit sa gitna ng showroom. Parang may hinahanap siyang partikular. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. At sa isang kalmadong boses, walang yabang, walang biro, sinabi niya. Kukunin ko ang 5 Mercedes truck. 1 segundo. 2. 3. Parang huminto ang oras. Pagkatapos, tawanan. Isang sales agent ang napatawa ng malakas, halos hindi napigilan. Sir, joke po ba yan? Sabi niya, habang tinatakpan ang bibig. Isa pa ang bumulong sa katabi. Baka naligaw lang yan. May isang customer na nakasuot ng mamahaling relo ang umiling, may halong pangungutya. 5 truck. Alam ba niya kung magkano yan? May isa pang customer ang tumawa. Baka 5 laruan ang ibig sabihin. Ngunit ang lalaking gusgusin ay nanatiling nakatayo. Hindi siya natawa. Hindi rin nagalit. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Kalma. Tahimik. Matatag. Parang sanay na sanay siyang maliitin. Lumapit ang isang senior sales agent. Si Tim Raymond. Isa siyang veterano sa showroom. Mataas ang posisyon at kilala sa pagiging istrikto sa mga customer na hindi mukhang bibili. Nakaayos ang buhok niya, makintab ang sapatos, at may kumpiyansa ang bawat hakbang. Tumigil siya sa harap ng lalaki. Mataas ang kilay at may bahid ng pagmamataas sa boses. Sir, sabi niya. Alam niyo po bang ang isang unit lang ng truck na iyan ay milyon ang halaga? Tumango ang lalaki.
Alam ko. Mas lalong natawa ang iba. Kung ganon, dagdag ni Raymond. May pang down payment po ba kayo? Tahimik ang paligid habang dahan-dahang inilabas ng lalaki ang kanyang pitaka. Ito ay luma. Hindi leather. Hindi branded. May gasgas at kupas na ang kulay. May isang sales agent ang napangisi. Sure na, bulong niya. Lalong tumindi ang paghusga. May isang customer ang nagbulong. Sayang oras natin. Ngunit walang nakakaalam. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Walang nakakaalam na sa labas ng lungsod. May mga truck na siya ring nagmamay-ari. May mga driver na umaasa sa kanya. At may isang nakaraan na puno ng hirap, talo at muling pagbangon. Walang nakakaalam na ang araw na ito ay magbabago sa buhay ng lahat ng nasa showroom. At ang pagtawa nila, ang mga matang mapanghusga, ang mga salitang binitawan nila ng walang pag-iisip, ay magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Nanatiling tahimik ang buong showroom matapos ilabas ng gusgusing lalaki ang kanyang lumang pitaka. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa panghusga. Sa isip ng karamihan, malinaw na ang desisyon. Hindi siya bibili. Sayang lang ang oras. Si Raymond ay bahagyang umiti, isang ngiting sanay gamitin kapag gusto nang tapusin ang usapan. Sir, sabi niya, mabagal at malinaw. Pasensya na po ha, pero usually ang mga customer namin dito ay may appointment o kaya ay may prior coordination sa bangko. Hindi sumagot agad ang lalaki. Isinara niya ang pitaka. Ibinulsa ito. Pagkatapos ay tumingin muli sa paligid. Parang sinisipsip ang bawat detalye ng showroom. Ang mga ilaw. Ang mga truck. Ang mga taong nakatingin sa kanya na parang wala siyang karapatang naroon. Hindi ko kailangan ng appointment, sagot niya sa wakas. Hindi rin ako nakikipag-coordinate kung sigurado ako sa bibilhin ko. May ilang empleyado ang nagkatinginan. Isang batang sales agent, baguhan pa lamang, ang bahagyang umusog palapit. Sa mukha nito, may halong pagtataka at respeto. Ngunit bago pa ito makapagsalita, sinulyapan siya ni Raymond. Isang tingin lang. Tumigil ang baguhan. Kung gusto niyo po, dagdag ni Raymond, mas lumalakas ang kumpiyansa. Pwede ko kayong i-assist sa labas. May used truck section po kami roon, mas abot kaya. Tahimik ang lalaki. Hindi siya nag-react agad. Hindi rin siya umalis. Sa halip tumayo siya. Ang tunog ng kanyang lumang sapatos sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw. Tok tok tok. Naglakad siya papunta sa pinakamahal na Mercedes-Benz truck sa gitna ng showroom. Ang flagship model. Tumigil siya sa harap nito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gulong. Pinisil ang goma. Sinilip ang ilalim. Ang kilos niya ay hindi kilos ng isang naliligaw. Ito ay kilos ng isang taong sanay sa makina. Model 2025, bigla niyang sabi, hindi tumitingin kanino man. Upgraded ang engine cooling system. Napatingin ang isang mekaniko sa gilid. Paano niya alam yon? Nagpatuloy ang lalaki. Mas mataas ang fuel efficiency nito ng halos 18% kumpara sa last release. At ang transmission, mas bagay sa long haul kaysa city hauling. Unti-unting natahimik ang showroom. Ang ilang customer ay napatingin sa isa't isa. Ang receptionist ay napalunok. Si Raymond ay bahagyang napatigil, pero pilit pa ring pinanatili ang kontrol. Sir, tanong niya, mas maingat na ngayon ang tono. May background po ba kayo sa trucking? Umiti ng bahagya ang lalaki. Meron. Sagot ni Raymond. Mechanic po ba kayo? Umiling ang lalaki. Driver. May suminghal na tawa mula sa likuran. Driver lang pala, sabi ng isang customer na naka-Amerikana. Driver tapos 5 Mercedes, dagdag pa ng isa. Ngunit hindi pa tapos ang lalaki. Driver, ulit niya. Na nagsimula sa isang lumang truck. Tahimik. Driver na natulog sa loob ng sasakyan para lang makatipid. Mas tahimik. Driver na ilang beses nasiraan sa gitna ng kalsada. Ilang beses niloko ng kliyente. At ilang beses tinawanan. Katulad ngayon. Walang tumawa. Driver pagtatapos niya.
Na ngayon ay may-ari ng pinakamalaking transport company sa aming probinsya. Parang may humigop ng hangin sa buong showroom. Hindi yan totoo, bulong ng isang sales agent. Kung totoo yan, bakit ganyan suot niya? Ngunit ang lalaking gusgusin ay dahan-dahang kumuha ng cellphone mula sa bulsa. Luma rin ito. May bitak ang screen. Halatang hindi bago. Nagdial siya. Hello, sabi niya sa kausap, kalmado ang boses. Pakisabi sa bangko ready ang full transfer. Nanlaki ang mata ng receptionist. 5 unit, dagdag niya. Full payment. Namula si Raymond. Sir, wait lang po, mabilis niyang sabi. Pwede po ba nating pag-usapan muna? Ngunit huli na. Sa accounting department, may tumunog na notification. Isang staff ang napatingin sa screen. Napakunot ang noo. Pagkatapos ay nanlaki ang mata. Sir Raymond, tawag niya, nanginginig ang boses. May pumasok pong transfer. Magkano? Tanong ni Raymond, pilit kalmado. Binasa ng staff ang screen. Equivalent po sa 5 Mercedes-Benz truck. Buong bayad. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong showroom. Ang mga tumawa kanina ay natigilan. Ang customer na may mamahaling relo ay napaupo. Ang baguhang sales agent ay napangiti. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa leksyon. Ang gusgusing lalaki ay tumingin kay Raymond. Hindi galit. Hindi mayabang. Ngumiti lang siya. Sabi ko sa inyo kukunin ko sila. At sa sandaling iyon, ang lahat ng paghusga ay bumagsak sa sarili nilang bigat. Tahimik pa rin ang showroom matapos makumpirma ang full payment. Ngunit sa isipan ng gusgusing lalaki, ang ingay ay nagsisimula pa lang. Habang abala ang mga empleyado sa pagproseso ng papeles, unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala. Mga alaalang hindi kailanman mabibili ng kahit gaano karaming pera. Lumapit ang baguhang sales agent sa kanya. Sir, maupo po muna kayo dito, mahinahon nitong sabi. Tumango ang lalaki at umupo sa isang leather chair na kanina lang ay para lamang sa mga si. Habang nakaupo siya roon, ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa mga truck, kundi sa nakaraan. 20 taon ang nakalipas. Isang maliit na baryo sa probinsya. Maagang umaga. Malamig ang hangin. Amoy lupa at hamog. Isang batang lalaki ang naglalakad sa tabi ng kalsada. May dalang lumang bag at suot ang parehong sapatos araw-araw. Siya iyon. Ang ama niya ay isang truck driver. Isang lalaki na bihirang umuwi ng hindi pagod. At bihirang umiti dahil palaging kapos ang kita. Maging masipag ka, palaging paalala ng ama niya. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Isang gabi, hindi na umuwi ang kanyang ama. Naaksidente sa biyahe. Lumang truck. Sirang preno. Walang insurance. Walang sapat na ipon. Sa isang iglap, nawala ang haligi ng kanilang pamilya. Simula ng hirap. 15 taong gulang pa lang siya noon. Huminto siya sa pag-aaral. Pumasok sa talyer. Nagbuhat ng bakal. Naglinis ng makina. Doon niya unang nakilala ang grasa. Ang parehong grasa na hanggang ngayon ay bakas pa rin sa kanyang mga kamay. Hindi ka yayaman dito, sabi ng mga tao sa kanya. Tumatanda ka lang. Ngunit hindi siya umalis. Pinag-aralan niya ang makina. Pinakinggan ang bawat tunog. Inalala ang bawat sira. Sa gabi, natutulog siya sa tabi ng truck. Sapagkat wala na silang sapat na pera para sa upa. Ang unang truck. 22 taong gulang siya nang makabili ng lumang second-hand truck. Hindi bago. Hindi maganda. Pero kanya. Inutang niya ang kalahati ng halaga. Binayaran niya ang natitira sa loob ng 3 taon. Siya ang driver. Siya ang mekaniko. Siya ang taga-ayos. May mga gabi na nasiraan siya sa gitna ng daan. May mga araw na walang kliyente. May mga linggong halos walang kita. May mga negosyanteng niloko siya. Hindi nagbayad. O kaya itinawaran ng sobra. Ganyan lang talaga, sabi ng iba. Wala kang laban. Pero hindi siya sumuko. Ang unang tagumpay.
Isang araw, may isang maliit na kumpanya ang nagtiwala sa kanya. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa oras. Palagi siyang on time. Palaging buo ang kargamento. Walang reklamo. Isang truck ang naging dalawa. Dalawa ang naging 5. At bago niya namalayan, may mga driver na siyang tinuturuan. Katulad ng dati niyang sarili. Hindi siya yumaman agad. Pero lumawak ang kanyang mundo. Ang aral ng panlalait. Hindi na mabilang kung ilang beses siyang minamaliit. Sa gasolinahan. Sa pier. Sa opisina ng kliyente. Driver ka lang. Hindi ka bagay dito. Balik ka na lang sa probinsya. Sa bawat salita, mas lalo siyang tumibay. Hindi siya gumastos sa damit. Hindi sa cellphone. Hindi sa itsura. Ang ginastos niya ay sa negosyo. Balik sa showroom. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang lapitan siya ni A.V. Raymond. Hindi na mataas ang kilay. Hindi na mayabang. Sir, sabi nito, bahagyang yumuyuko. Pasensya na po kanina. Tumingin ang lalaki sa kanya. Sanay na ako, sagot niya. Kung pwede lang po, dagdag ni Raymond. Paano niyo po nagawang umabot dito? Ngumiti ang lalaki. Hindi ko ginusto ang karangyaan, sagot niya. Ginusto ko ang kontrol. Tahimik si Raymond. Kontrol sa oras. Kontrol sa kita. Kontrol sa direksyon ng buhay. Tumingin ang lalaki sa 5 truck. Hindi ito luho, dagdag niya. Ito ay puhunan. Ang tunay na pangalan. Sir, tanong ng receptionist. Pwede po ba naming malaman ang pangalan niyo para sa records? Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay ngumiti. Sa probinsya, sabi niya. Tinatawag nila akong Mang Lando. Nagkatinginan ang ilang empleyado. May isang mekaniko ang biglang nagulat. Sandali, sabi nito. Mang Lando. Kayo po ba yung Lando Logistics? Nanlaki ang mata ng iba. Ang pangalan na iyon ay kilala sa industriya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa trato sa tao. Siya nga, sagot ng lalaki. Tahimik ang buong showroom. Isang tahimik na tagumpay. Habang pinipirmahan ang mga papeles, hindi siya nakaramdam ng yabang. Walang selfie. Walang video. Ang tagumpay para sa kanya ay hindi ipinagmamalaki. Ito ay pinapalawak. At sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Ang mga taong tumatawa kanina ay hindi niya kaaway. Sila ay paalala. Paalala na minsan, siya rin ay hinusgahan. At minsan, siya rin ay minamaliit. Ngunit ngayon, siya ang may hawak ng manibela. Hindi agad bumalik ang ingay sa Mercedes-Benz truck showroom. May katahimikang naiwan. Hindi na iyon katahimikan ng karangyaan, kundi katahimikan ng hiya. Ang mga taong kanina lang ay nagtatawanan. Ngayon ay umiwas ng tingin. Ang mga salitang binitiwan nila, mga salitang akala nila'y mawawala sa hangin, ay ngayon bumabalik sa kanila isa-isa. Si Mang Lando ay tahimik na pumipirma ng mga dokumento. Walang yabang. Walang pagmamadali. Ang bawat lagda ay malinaw. Tila ba sanay siyang magdesisyon ng malalaki. Hindi lang sa papel kundi sa buhay. Sa kabilang banda, si A.V. Raymond ay hindi mapakali. Kanina, siya ang pinakamaingay. Ngayon, siya ang pinakatahimik. Pawisan ang noo niya kahit malamig ang air condition. Paulit-ulit niyang inaayos ang kurbata. Parang sinusubukang ayusin ang isang bagay na hindi na maaayos. Ang biglang pagbabago ng tono. Lumapit ang isang customer. Iyong lalaking naka-Amerikana at may mamahaling relo. Na unang umiling at tumawa. Sir, Mang Lando, pilit nitong sabi. Logistics din po ang business namin. Baka po pwedeng mag-usap tayo minsan. Hindi agad sumagot si Mang Lando. Tumingin siya sa lalaki. Hindi mapanghusga. Pero hindi rin interesado. Pwede, sagot niya sa wakas. Kung may respeto. Nanlumo ang lalaki. Tumango na lang siya at umatras. Isa pang customer ang lumapit. Mas maingat.
Mas mabagal magsalita. Sir, pasensya na po kanina, sabi nito. Hindi ko po alam. Hindi mo kailangan ipaliwanag, putol ni Mang Lando. Sanay na ako. Hindi galit ang tono niya. Mas masakit pa. Tanggap. Ang intern na nakakita ng katotohanan. Sa gilid ng showroom, ang baguhang sales agent, si Jasper, ay nakatingin kay Mang Lando na may paghanga. Kanina, gusto niyang tulungan ang lalaki. Pero natakot siya. Takot mawalan ng trabaho. Ngayon, siya ang nilapitan ni Mang Lando. Anong pangalan mo? Tanong niya. Jasper po, sir, sagot nito, kinakabahan. Matagal ka na rito. 3 months pa lang po. Tumango si Mang Lando. Tatandaan mo to, sabi niya. Hindi lahat ng tahimik ay walang pera. At hindi lahat ng maingay ay may halaga. Tumimo iyon kay Jasper. Parang tinamaan ang dibdib niya. Ang totoong pagbagsak ni Raymond. Habang abala ang lahat kay Mang Lando, tinawag si Raymond ng showroom manager. Sa isang glass office. Malayo sa pandinig ng iba. Raymond, sabi ng manager, seryoso. Nakita ko ang kiki. Nanlamig ang batok ni Raymond. Ang pakikitungo mo sa customer kanina. Hindi iyon ang standard natin. Sir, hindi ko po alam. Hindi mahalaga kung alam mo o hindi, putol ng manager. Ang mahalaga ay hinusgahan mo. Tahimik si Raymond. Effective today, dagdag ng manager. Tatanggalin ka muna sa senior position. Training ka ulit sa customer relations. Parang gumuho ang mundo ni Raymond. Ang posisyong pinaghirapan niya ng taon. Isang maling paghusga lang ang kapalit. Ang isang huling paglapit. Lumabas si Raymond sa office. Namumula ang mata. Hindi dahil sa galit, kundi sa pagkakaunawa. Lumapit siya kay Mang Lando. Sir, mahinang sabi niya. Pasensya na po. Hindi lang dahil customer kayo, kundi dahil tao kayo. Tumingin si Mang Lando sa kanya. Matagal. Tahimik. Pagkatapos, tumango. Kung natuto ka, sabi niya. Hindi sayang ang araw na to. Walang sermon. Walang paninisi. Mas mabigat pa iyon kaysa galit. Ang pagdating ng mga driver. Maya-maya, may pumasok sa showroom. 5 lalaking nakasimple na polo. May marka ng biyahe sa mukha. Sila ang mga driver ni Mang Lando. Pagpasok nila, tumayo si Mang Lando. Ito na yung mga bagong unit, sabi niya. Sa inyo to. Nanlaki ang mata ng mga driver. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ng isa. Ngumiti si Mang Lando. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako rito. Ang ilang empleyado sa showroom ay napalunok. Doon nila naintindihan. Ang taong ito ay hindi lang mayaman. May puso. Ang tunay na sukatan. Habang inilalabas ang mga truck para sa turnover. Maraming mata ang nakatingin. Hindi na may paghusga, kundi may paggalang. Si Mang Lando ay naglakad papalabas ng showroom. Hindi bilang gusgusing lalaki, kundi bilang taong hindi kailanman nagkunwaring mayaman. At sa likod niya, naiwan ang mga taong natutong. Hindi sukatin ang tao. Sa suot, sa itsura, o sa unang tingin. Tahimik na lumabas si Mang Lando sa showroom. 5 bagong Mercedes truck ang naka-line up sa labas. Handang ipagamit sa kanyang mga driver. Ngunit hindi para sa karangyaan, kundi para sa tao. Para sa trabaho. Para sa pangarap. Ang araw ay dahan-dahang lumilipad patungong hapon. Ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa makintab na metal ng mga truck. Pagbabalik tanaw. Habang naglalakad siya palabas, bumalik sa kanyang alaala ang bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang mga gabing natutulog sa tabi ng lumang truck. Ang mga araw na wala siyang kliyente. Ang mga linggo na kinulang ang pera para sa pagkain. Ang mga taong tumawa at minaliit siya. Ngunit bawat paghihirap ay ginawang hakbang patungo sa tagumpay. Ang bawat pangutya ay naging gasolina sa kanyang determinasyon. Ang lakas ng paninindigan. Sa showroom, nanatiling nakatitig ang mga empleyado. Mula sa receptionist, sa baguhang sales agent, hanggang kay Raymond.
Lahat ay natutong isang leksyon sa buhay. Si Mang Lando ay naglakad papalapit sa 5 driver. Salamat sa inyo, sabi niya, may ngiti sa mukha. Kung wala kayo, wala rin ako rito. Ang mga driver ay napangiti. Walang yabang, walang pagmamataas. Parang alam nila. Ang tagumpay ay hindi sukatin sa yaman, kundi sa respeto sa tao. Ang pagbabago ng mga umalipusta. Si Raymond ay lumapit sa kanya, pilit nagtatago ang hiya. Sir, gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko kanina, sabi niya. Tinatanggap ko na mali ako. Tumango si Mang Lando. Hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay natuto ka. Ang mga empleyado ay napatingin sa isa't isa. May ngiti, may halong pagkamangha. May mga matang napuno ng luha. Dahil sa katahimikan ng tagumpay na hindi ipinagmamalaki. Ang totoong aral ay ramdam na nila. Isang paalala sa lahat. Sa mga susunod na araw, ang kwento ng gusgusing lalaki na bumili ng 5 Mercedes truck ay kumalat. Ngunit hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katatagan, determinasyon at respeto sa tao. Ang lahat ay natutunan. Huwag husgahan ang tao sa hitsura. Huwag maliitin ang taong tahimik. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa laki ng yaman, kundi sa dami ng taong natulungan mo at sa prinsipyo ng pagkatao. Ang huling eksena. 5 driver ang sumakay sa mga bagong truck. Si Mang Lando ay tumayo sa labas, pinapanood silang umaalis. May kasamang hangin ang sigla ng tagumpay. Tahimik siya. Ngunit sa katahimikan, ramdam ang pagtitiis, tagumpay at kababaang loob. Isang batang sales agent, si Jasper, ay lumapit sa kanya. Sir, isang tanong po. Paano niyo po nagawa lahat ng ito kahit napakahirap sa simula? Ngumiti si Mang Lando. Simple lang, sagot niya. Hindi ako tumingin sa kung gaano ako kahirap. Tumingin ako sa ano ang pwede kong gawin. Hindi sa pera, hindi sa yabang. Kundi sa puso at determinasyon. Ang emosyonal na pagtatapos. Sa huling sandali, lumingon siya sa showroom. Mga mata ng empleyado, customer, at mga dating tumawa ay nakatingin. Hindi na sila tumatawa. Ngunit may bagong pag-unawa. Ang gusgusing lalaki ay lumakad palayo. Hindi bilang driver. Hindi bilang may-ari ng malaking kumpanya. Kundi bilang tao na nagtagumpay sa hirap, sa pangutya at sa determinasyon. At ang 5 Mercedes truck. Hindi simbolo ng yaman. Ngunit simbolo ng pangarap na natupad. At leksyon na natutunan ng lahat sa paligid.